mayroon pa akong post na, na ganito. Mayroon po tayong 3 grupo na nagpo-promote ng 314159. Ang tawag po natin dyan ay GCB. Okay, bago ko po yan talakayin, gusto ko pong i-share sa inyo, bakit nga ba mayroong GCB? Dapat maliwanag po sa atin. Pangalawang tanong, bakit nga ba 314159? Ang mahal naman. Malalim kasi ito, kahit hanggang bukas ka, magsasalita ako, basta ma-explain ko lang yan. Pero bibigyan ko po ng halimbawa. Nagbigay si Doris Yin ng isang analogy. Example po ay sa rate natin ng mining rate natin, ilang pay na ang namamina natin sa isang araw? Sir, siguro sa isang linggo, 1 or wala pa? 10 days isa. 10 days isa, ayun. Okay. Average sa average. Yes, sir. Average natin, sabihin na natin na 3 days. Meet sa gitna. 3 days, isang pie. Sa rate niya ngayon monthly, nagkakaroon tayo ng tinatawag na adjustment. Sa ibang term natin dyan ay halving. Nababawasan yung Mining rate, sir. mining rate natin. Bakit po? Kasi nadadagdagan ang nagmimina. Pioneers. Ibig sabihin po, pag walang maidadagdag na magmimina, hindi siya mababawasan. Kapag mayroong magmimina, mababawasan siya. Kaya hindi po fix yung paghahalbing katulad ng Bitcoin. Ang Bitcoin po, walang problema kung may nagmina wala, basta maghahalbing siya every 4 years. Sa atin po, monthly, naghahalbing tayo. Depende kung ilan yung nagre-register. So dumadami yung nare-register, lumalaki yung nababawas. Nakukuha niyo po? So yun yung halving po natin. Example sa ngayon, ang rate natin ay, example lang, 1 pi in 3 days. Darating sa panahon na makakapagmina ka na lang ng 1 pi sa isang buwan. Hindi ako yan. Baka wala Darating na tayo doon. Kasi bakit? Dumadami tayo ng dumadami. Tama? Pag dumating tayo sa time na 1 pi, 1 month na lang, kung ang presyo ng pi ay, let's say, 1,000, sa tingin nyo po, mayroon pang mai-encourage na magmina? Bakit po? Aba, isang buwan kang magmimina, 1,000 lang ang kita mo? Eh, yung 1,000 mo na yun 2 araw mo lang pwedeng kitain kung magtitinda ka o kaya magtatrabaho ka. Ba't ka pa magmimina? Yung analogy. Pag gumabot yan, let's say, 2 years, isang pie na lang. Eh, ang presyo ng pie ay 1,000 pa rin. Sa tingin nyo po, may magmimina pa? Wala na. Wala na. Wala na. Ba't ka pa magmimina? Nakuha nyo po yung point. Okay. Bakit to ganyan siya kataas? Kasi, kaya siya ganyan kataas. Tingnan nyo po ito para ma-explain po natin sa mga kasama natin. Kaya po siya ganyan kataas. Kasi una, para malabanan natin yung tinatawag natin na inflation. Inflation is bumababa ang value ng pera at dahil dyan, tumataas ang value ng bilihin. So kung ang pay natin ay masyadong mababa, maapektuhan siya ng inflation, hindi na siya magagamit ng ordinaryong tao. Example, balikan ko yung example ko kanina, 1,000 na lang sa isang buwan. Shoutout, Sir Jason Fernandez. Ano pa mangyayari sa buhay mo? Baka yung 1,000 mo, isang araw mo na lang. Mayroon ka pa bang ma-encourage magmina? Long term ang vision ng Pi Network. Pangalawa, kung magmamahalan ang mga bilihin at mababa ang presyo natin, babagsak din tayo, di ba? Pangalawa, kapag mababa ang presyo ng Pi, bibilhin lang yan ng mga bilyonaryo. Tama. Katulad ng ginawa sa Bitcoin. At Ethereum. Bibilhin lang yan ng mga mayayaman. Ang tawag po dyan sa mga tao na yan ay whales. Whale ka. Bibilhin lang nila yan. Sino makikinabang ngayon doon? Sila rin. Hindi yun ang vision ng Pi. Kaya kanina ay pinangunahan ko na ang vision ng Pi ay magamit ito ng mga ordinaryong mga tao. Hindi para magamit ng iilan lang. So kung ang presyo ng Pi natin ay 314159, mayroon pa bang
trilyonaryo na mag-iipon ng pie? Hindi nila kakayanin. Natuhan niyo po? Hindi nila kakayanin. Kahit gaano pa kalaki pera mo, hindi mo kayang ipunin ang 314159 at mapasayo lahat ng pie coins. Bakit? Minimina yan ng ordinaryong tao. Kaya yung iba, bakit nila binibili ang pie natin sa halagang 20 pesos, 20 pesos, 12 pesos? Marami nakarelate. Kasi, yung, sorry po ha, sorry po. Pero totoo po ito. Sabi ko nga po kanina, magsasabi ako ng totoo. Magalit na po kayo sa akin, pero itong totoo dyan. Una, observation. Una, wala talaga kayong pera. Kasi kung marami kang pera, hindi mo rin yun ibibenta. No. Hindi mo yun makikita na pangangailangan mo. Kaya mo lang yan dyan. May pera ka nagagamit. Pangalawa, wala ka masyadong alam sa kahalagahan ng Pi Network. Correct. Pangatlo, hindi mo pinapahalagahan ang value ni Pi kasi hindi mo pinaghirapan. Nagmimina ka lang, wala ka nilabas na pera, wala ka nilabas na puhunan, kaya hindi mo masyadong napapahalagahan. Sorry, pero totoo. Kaya ganun lang yan, kasimple. Pero kung mahalaga sa tingin mo ang Pi, hindi mo yun ibibenta. Kahit anong mangyari, hindi mo yun ibibenta. See? Kaya ang encouragement ay gawin natin yung pang-araw-araw nating pangangailangan at pang-araw-araw nating trabaho habang nagmimina tayo. Yun po yung tamang mentalidad. Habang nagmimina tayo, trabaho lang tayo. Habang hinintay natin yung mainit, trabaho lang tayo. Hindi natin makikita na wala akong pambili ng ano. Sinong bibili ng pie? Pambili lang ng iba? Sa akin, grabe yung mga nag-aalo. Bili mo na yung pie ko. Anin ko yan. Sige na. Hindi ko kailangan yan. May pie ako eh. Ba't pa ako bibili kung nakakapamili na naman ako? So, sorry po. Bilhin mo na yung wala akong pambiling load. Sinong bibili ng pie? Hindi nila napahalagahan yung kasi hindi naman talaga nila pinaghirapan. Walang puhunan eh. Basta nagmina lang eh. Sorry mga kasama, no? Pero that's real talk. Real talk. Ngayon, ang halaga niya. So, ang 314159 ay napakahalaga dahil doon sa mga nabanggit ko na yon. Hindi yan kayang i-hoard, tinatawag na hawakan ng ilang mga tao sa doon laki niya. Anti-inflation po yan. Stability yan. Kahit umabot pa tayo ng 1,000 years, hindi na yan bababa. Okay. Depende sa demand yan, baka tumaas pa yan. Exactly, sir. Kasi kung naalala natin, sabi ng founder sa atin dati pa, 10 pi is enough for the whole family up to the 3rd generation of your family. Kung nare-recall nyo po ha. So imagine niyo kung 10 pi lang kailangan nyo up to the 3rd generation, gaano ko dapat kalaki ang value ni pi? Hindi ko po kayo ini-encourage na magkaroon ng future faking na tinatawag. Parang pinipake natin yung kinabukasan natin. Hindi po yun. Future faking po ang tawag dyan. Ito yung mga taong basta naniniwala siyang mangyayari yun pero wala siyang ginagawa. Okay, so dapat mayroon tayong gawin. Magmina tayo habang hinihintay natin yun. So, yan yung 314159. Kung bakit siya ganun kataas para din sa atin. Para kahit ilang daang taon na ang dumaan, hindi siya apektado ng inflation. Mabibili mo yung mabibili mo. Okay? 5 years from now, di natin alam kung magkano na lang yung isang turon. Diba? Hindi na natin alam yun. Ngayon nga, 1,000 mo pag nabaryahan yun. Isang araw lang yun. Good luck na lang kung dalawang kamay mo pa yung makakabit-bit. Ano? Hindi na yan kasi ganun ang power ng inflation. Kaya ganyan siya kamahal. Ang tanong, anong gagawin natin dyan? Ganyan ba talaga? Siguro ito tanong natin pareho. Yan ba talaga ang magiging presyo ni Pi? At gaano tayo nakatitiyak na yan ang presyo ni Pi? Okay? Ang Pi 14, pag binasa natin po ang white paper, nakalagay po dyan na ang presyo, ang value ni Pi ay depende kung
ano ang value na ibibigay ng mga pioneers. Exactly. So, ibig sabihin po, nasa kamay ng mga pioneers kung magkano ang value na ibibigay natin sa pie. Now, paano yun mangyayari? Diyan po pumapasok yung tinatawag na Global Consensus Value, GCV. So, ibig sabihin yan ay Global Consensus Value. Ibig sabihin po ay Global Consensus ay pinagkakaisahan, value is yung kahalagahan, yung halaga. So, ibig sabihin po, ang halaga ni pi nakadepende sa kamay ng mga pioneers. Pero, may pero yan, pero dapat ay consensus. Ibig sabihin po ng consensus ay pinagkakasunduan po yan ng nakakarami. So, eto na po ang history kung bakit tayo natin ginagawa ang pagbabarter. Bakit may nagsasakripisyo? Bakit may mga naglalabas ng kanilang mga pera para makapagbenta? Ito po yon. Kailangan po ay lumabas sa consensus natin ang value na gusto natin. Ibig sabihin po, botohan po ang tawag dyan. Nung sinisimulan po ang GCV campaign, ang tawag na ginagamit namin dyan ay voting. Pagboboto. Boboto ka. Anong presyo ang iboboto mo? Yun ang tanong sa kolokyal. 31415 dan ba? 300 ba? 1,000 ba? Anong gusto mo? So tayo, nagkakasundo tayo ng iboboto natin na value ni pi ay 314159. Ang tawag dyan ay consensus. Paano yun mangyayari? Paano natin matitiyak yun? Dahil nga sinabi ni Nicolas Cocales na ang value ni pi nakadepende sa value na ibibigay ng mga pioneers. Kung ang ibibigay pala natin na value ay 314159, yun pala yung magiging value ni pi. Kasi sa ating galing. Pero dapat ay consensus. Ibig sabihin po, dapat Agree lahat. majority, hindi man 100%, majority ay yan yung kanyang ginagamit. Paano na nila mababalidate o mababalidate na yan ang ginagamit ng mas nakakarami? Sa bawat registration po natin, sa mga transactions natin, sa bawat bili natin, sa mga ibinabarter natin, nare-record po yan sa blockchain natin. At yung record na yon lumalabas dyan kung ang value niyan ay 314159 or hindi. Kasi naka-record na yan dyan. Kaya the more na marami tayong mga transactions na naipapasok sa blockchain na ang lumalabas ay 314159, yan yung nagiging consensus. Okay, babalikan ko na po yung tatlong sinabi ko kanina. Nalulungkot po ako kasi tatlong grupo ang nangangampanya ng 314159. Dito sa Pilipinas, tatlong grupo. Unang grupo po, ang grupo nila... Mona, kumusta ka mo muna? Ayan. Ang grupo nila Tracy Brown. Ang Pi Unity Group. Okay lang. Sila. Oo nga eh. Sila yung mga... Babalik tayo Kaya dun. lang, although kinakampanya nila ang 314159, kaya lang po sa kanila ay fiat o pera plus pi. Yun yung pambili mo. Diba? Mayroong pi, mayroong Cash. may cash. So sila yon. So hindi natin silang kaaway kasi iisa lang yung kinakampanya nila. Ang kinakampanya nila 314159 lang eh. Pareho ng kinakampanyahan natin, di po ba? Nalulungkot Yes, sir. ako bakit kinakailangan mag-away-away dahil isa lang yung kinakampanya natin. Pangalawa, ang grupo po nila ang grupo po ng Ipimol at saka nila Mike Santa Ana, yung grupo nila ang Pi Nation, yan, kasama na yan dyan. Nagbabarter din sila, kaya lang ay fiat plus cash plus pi. Naintindihan niyo po? Bibili ka, may fiat ka, may pi ka. Then pangatlong grupo po ay grupo ni Lomari. Ang grupo naman ni Lomari,
GCB 3141519 ang ikinakampanya. Ang ikinakampanya natin. Kaya lang, tayo 100% payment. Nakita niyo po yung difference ng tatlo? Iisa ang ikinakampanya natin, magkakaiba lang tayo ng paraan. Kaya Montalban Rizal, ma'am. Montalban Rizal. iisa lang naman yung kinakampanya natin, bakit hindi na lang magtulungan? Di ba? So yan yon. Kaya tayo nagbabarter dito, hindi dahil sa mayroong negosyo na ipinopromote. Ewan ko kung mayroon kayong negosyong pinopromote dito. Pero maliwanag na wala naman. Example, yung walis na yan. Galing pa yan ng Mindoro. Binili yan at dumating kaninang umaga. Para lamang po may maibarter sa atin. Negosyo ba ni Sir Jonald yan? O doon pa lang sablay na sila eh. Sila may negosyo kasi may coins sila na pinopromote. May product silang pinopromote. Yes, ma'am. Rizal po. Pero may product silang pinopromote. Gusto mo, sir, ako magbanggit? Okay. Joke! Pero tingnan nyo, wala tayong problema doon. May product sila sa wala, okay lang yun. Kasi bakit po? After tayo saan? Sa goal natin. Ano ba ang goal natin? Ma-establish natin sa GCB, ang GCB 314159 sa blockchain na yan na yung value ni Pi. Isa sa mga kondisyon ng Pi Network para mabuksan niya ay ang tinatawag na maturity of the ecosystem. Ibig sabihin po, matured na ng maturity ay yun na yung ginagamit. Yun na yung gumagana. Ang ginawa ngayon ay nagbukas ng mga dApps na tinatawag. Nagbukas ng mga tinatawag na mga decentralized application. Yan po yung nakikita natin sa hackathons. Yan po yan. Nagbukas po sila para mayroon pong sariling ecosystem ang Pi Network. Tapos po, tumatakbo ang Pi Network pero kailangan po kasabay na mag-mature dyan, ano ba ang presyo ni Pi. Kaya isinasabay po natin dyan ang 3145159 na yan para sa ganun ay kasabay siya ng maturity na ang ginagamit natin ay ang mga dApps ng Pi Network na ang pinaka-presyo na yan na ginagamit ay ang 314159. Okay? So hindi natin sila kalaban. Hindi rin nila tayo dapat kalaban. Kaisa nila tayo, dapat kaisa nila rin tayo. Kaisa natin sila. Hindi natin sila kaaway. Kaya ako, suportahan po ninyo. Kung gusto nyo magbayad ng Pi Plus Fiat, go. Ang mahalaga, ma-register yung 314159 kasi yun lang yung goal natin. So, yan po yung kagandahan po ng grupo natin. Yan po ang kagandahan po ng 314159 na yan. Sana po ma-establish sa inyo yan. Basta pag may nakausap kayo at question nyo yan, sabihin mo 10 years from now, yung pera mo wala ng value yan. Kung mababa ang value ni Pi, isang araw wala na rin yan. Baka tumagal lang yan ng 20 years, wala ng value si Pi. So, nakita nyo po yung difference. Dapat ma-establish po yan. Okay, so tatanggap ako ng tanong. May tanong po kayo? Ito po ba yung mangyayari po yan? May net po sa June 28. Opo. Okay. Mainnet sa June 28. Ang Mainnet po, gusto ko i-clarify na nagbigay po ng official na pahayag ang PC team patungkol po kung kailan mag-o-open Mainnet. Okay? Kailan daw yon? Sabi niya ay 2024. Okay? Establish tayo dyan ha, 2024, mag-open Mainnet daw tayo sa 2024, sabi ng Pi Core team yan. Pero hindi sila nagbigay ng specific na date at oras at araw o buwan. Wala pong ganon. Ang binigay lang nila ay magkakaroon ng open Mainnet. Shoutout, Sir Ken Asuncion. 2024. Yun po yung una nilang Shoutout, Ano Scheider. Then, Sahid Khan, nagkaroon shoutout po tayo. ng tinatawag Kami na Melinda. letter of proposal galing po sa mga ambassadors and leaders ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Nagkaisa po sila
na magpadala sila ng proposal letter sa PICOR team na sinasabi nila, PICOR team, pwede po bang magbukas na tayo sa June 28? Kasi hindi naman pwedeng wala silang ilalagay doon na petsa. Hindi mo naman pwedeng sabihin, magbukas na po tayo. Kung ako yung PICOR team, tatanungin ko, magbubukas naman talaga tayo this 2024. Ang sagot naman po ng mga taong ito na nag-push ng 314159 na yan, globally ay, sa June 28, pwede po ba? Kaya ikino-contest ko, iba po yung letter of proposal, iba naman po yung letter of demand. Ang ipinasa po nila ay proposal, petition. So nagpasa ngayon sila ng June 28. Ang tanong mo sa akin, mag-open mainnet ba tayo ng June 28? Sino may gusto mag-open ng June 28? Siyempre, siyempre, lahat tayo. Yes. Dapat kung tayong tatanungin, gusto natin mag-open mainnet na. Kasi yun din naman ang gusto ng PICOR team. Kaya lang mayroon tayong sinusunod na, mayroon silang sinusunod na, kinakailangan matapos. Ngayon itong nagpadala ng mga proposal na ito, nakikita nila na hinug na tayo. Gusto nilang sabihin na, PC team, eto na, nakikita nyo yung record namin sa blockchain. GCB No na lahat problem yan. ma'am, no problem po. GCB na lahat yan, hindi pa ba kami ready? O sabi ng PICOR team, kailangan mayroong ganitong mga na-KYC na. Mayroon na, tapos na tayo. Yes sir, 10 million. Sobra na. Dapat may 100 number DAPS. tayo ng DAPS na Kompleto na sir. bubuksan. 100 DAPS, kompleto na. Sila yung ecosystem natin. Sila yung iikot, sa kanila iikot yung pie natin. Anong mayroon? Sabi ng PICOR team, anong sabi ng grupo natin? Mayroon na. Meron na sir. Di isa na lang. Migration. Dapat makuha natin yung numbers of migrated. Kaya ang mapapansin nyo po, ako binabantayan ko ilan ang namamigrate everyday. Mayroon ako nabasa doon, sabi niya, wow, June 28 is not possible. June 28 is possible. Kasi nakita niya yung laki ng mga namamigrate everyday na pile. So kung ako tatanungin, yes, gusto nating mag-open mainnet na sa June 28. Ready ba na ba tayo doon? Ready na sir. Ready na. Diba? Ready na tayo doon. So, tignan mo na dyan. Ready na kami! Ready na kami. June 28! 28. Diba? Ready na tayo. Sino bang ayaw niyan? Sila. Diba? Ang ayaw lang sila. Ready magtago, wag mo na. Ready na kayo magtago? Madami ko utang. Ready na kayo magbayad sa mga pinagkakautangan? Okay, so, June 28. Nasagot ko na bro. Doon yan galing. Mag-open man ng June 28, ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen. Kung hindi man mag-open sa June 28, ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos. Bakit? Sabi ng PICOR team, 2024. Malay natin, bago mag-June 28. Okay, bigyan natin ng kaunting trillion. Nung nakaraang 3 days ago, 4 days ago, basta nakaraang linggo, nag-guest si Sir Nicolas Cocale, sabi, tinanong siya doon. Actually, nandun yan ngayon sa transcript, di ba? Ewan ko kung dumaan na sa wall yung transcript ng tanong. 3 tanong yun eh. Ang pangalawang tanong doon is, kailan daw po ba mag-open mainnet? Yun yung pangalawang tanong. Sinagot ni Sir Nicolas, ganito sabi niya, mag-open mainnet na tayo 1 month in advance before the end of quarter 3 o kaya ay quarter 4 ng 2024. I-analyze po ninyo yon. September sir. Quarter 3, September yan. Quarter Or December. December. 1 month advance. Sabi niya 1 month in August. di ba? Aywan ko kung dumaan sa wall niyo yan. Pero nandyan yan. August. Mag-open daw tayo, sabi niya, 1 month in advance before the end of 3rd quarter or 4th quarter. Yes ma'am, full GCB po tayo. So, hindi natin alam yon. Pero kung pag-aaralan natin mabuti, kung ano nasa isip nyo, hindi nang nasa isip ko. Pinakamalapit.
hindi natin matalakay yun kasi hindi pa siya, hindi kasi siya validated yung July 15 na yan. Diba? So yun yan. Kaya ang tanong dyan, mag-open tayo ng June 28. Why not? Ready na tayo eh. Kaya nga tayo naggagawa ng mga ganito eh. Para patunayan na ang ecosystem natin ay ready na. Pero kung hindi man mag-open yan, okay pa rin. Sana walang madidepress sa atin, walang masisipayo, walang magiging negatron dito. Pag hindi tayo natuloy sa 28. Isa lang ang titiyakin ko sa inyo, 2024 sabi ng PC team to, mag-open mainnet tayo. Yun yung sure doon. Pero pag sinabi ng PICOR team na okay, ready naman na tayo, total, nasabi naman namin na 2024, wala naman kaming inilabas na date kung kailan at month kung kailan, sige na, buksan na yan sa June 28. Everybody's happy. So wala tayong problema doon. Lahat yun official po yun. So next, ano pang tanong ko nila? May tanong mo kanina bro? Wala pa akong tatanong. Ano pa kami? Ano pa kami? Yung May 19, yung doon sa ano, security circle natin na hindi pa namamigrate. Pag nag-open minded pa, namamigrate yung mga Okay. Dalawa yun. Okay, ganito yan. Lahat po ba kayo dito, bago ko sagutin yung tanong, lahat po ba kayo dito mayroon na kayong 5 security circle? Yes po. Sinong wala pa dito? 100%. Okay, makikita nyo din ba strong nakalagay doon tapos 100% na? 5 lang naman yun eh. Kung wala pa, pwede nyo kaming kunin na security circle kunin nyo. I-add nyo kami. Nandiyan naman yung mga pwede kayo mag-add. Yung mga dating sinyo, pwede nyo silang i-add kung kulang pa sila. Okay, sagot. Yung security circle ba na nakukuha natin, pag nag-open mainnet ba, makukuha natin agad yon? Ako, excited din ako makuha. Meron malaki-laking kukuha. Mas malaki kaysa sa na-migrate ko. Pero, hindi ako sure, to be honest, kung agad nating makukuha. Basta ang sabi lang doon, hindi siya kasama sa nakalock up. Shoutout po sa lahat ng pioneers sa Percom Tandang Sora, under ni Sir Jason Fernandez, sa ni Ma'am Emelinda Fernandez po. Shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng pioneers dyan. Ako, gusto ko yun makuha din. Kasi mayroon pa dyan nakalagay na transferable. Diba? May nakalagay transferable. Wala pa rin maliwanag kung makukuha talaga natin yon. Para sa akin, personally, ang suggestion ko po dyan, hayaan nyo na lang yan dyan. Mabubukas, magugulat na lang tayo. Papasok na lang yan sa atin. Okay? So, habang walang open mainnet, concentrate muna tayo sa mga barters natin. Suggestion ko po, kung gusto nyong madamihan yung inyong mga pie na nasa available, eh pwede kayo makipag-barter kung anong mayroon kayo. Yung mga gamit ninyong hindi nyo na ginagamit, pwede. Yan po ang essence ng bartering. Tulad ng mga kung ano mayroon tayo, kung nagtitinda kayo ng pagkain, gusto nyo na, mas nakikita ninyo na, oh, mas malaki yung kikitain ko dito pagdating ng open mainnet. So, magtinda po kayo para kapag nag-ano tayo, katulad ng ginawa nila nanay, o may nakakain tayo, may naiinom tayo, okay po yun. Okay, next, meron pa ba? Yung May 19 daw po, matutuloy. Okay, May 19, antay natin po ang official na announcement nila kasi wala ako sa position para ang akin lang po, sumali kayo sa group chat natin. Ewan ko kung buo ang group chat ng Montalban o Rizal. Hindi ko alam kasi kung kanya-kanyang grupo ang ang group chat. Ang aking suggestion nga sana, Rizal, GC na lang ng buong Rizal. Kasi region naman siya. Pero kung dadalhin natin siya per municipality, maganda rin kung mayroon kayong sariling GC sa inyong mga lugar. Para pagka may mga gusto kayo, kasi pwede kayo mag-brainstorm dyan eh. Pwede kayo magtanungan, magtulungan. Ang dami ng GC. Ang dami na kasing GC. Ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Sabi ko yung Rizal, yung staple natin, lalo na. Oo. So lahat dito dapat na kapasok kayo sa GC ng Rizal kasi ang group chat is unang-una, regional po siya. Region by region. So dapat nandun kayo lahat. So sumali kayo sa group chat natin. Dapat magpasali kayo kay ilagay nyo po yung pangalan ninyo sa
listahan, tapos ipapasa natin kay Lumari kasi siya yung mag-a-approve dyan. Okay, next, may question pa po kayo bago tayo matapos. Baka po may tanong pa. Boss Ray, yung hindi ba na KYC, pwede bang mag-butter? Okay, good. Paano yan, Sir Yankee? Hindi pa naman ako KYC, makakapag-barter pa ako. Sasabihin ko po, pwede ka mag-barter. Ang problema, hindi maipapasok sa sarili mong account kasi hindi siya makakatanggap eh. Wala kang QR code pa eh. Ang gagawin mo na lang kung sino yung pinakamalapit sa iyo na Mag-anak. kamag-anak mo, ang gawin nyo po, halimbawa, ibabarter mo to, ilan ang piraso ito? 100 piraso. O, nakalista naman na yung kung magkano yung papasok na pa sa'yo pag binenta mo yan, doon sa 100 piraso. Nasa kanya yon, dito sa kanya papasok yon. Pag nag-open ka na, kunin mo sa kanya yon. Ipapasa na lang niya sa'yo yon. So, walang dahilan para hindi ka mag-barter. Ano pa? Okay. Open minute na kayo, may mining pa mangyayari. Yes. Ito pa. Pag nag-open minute ba, may mining pa bang mangyayari? Yes, definitely. Mayroon pa rin. Kasi hindi yan titigil hanggat hindi natin nauubos yung 100 billion. 100 Billion, sir, 100 billion billion. na nakalaan dyan para itunin natin. At the same time, sir, yung mga na huling mga scammer, idadagdag. ibabalik yun sa mining pool eh. Oo, sa mining. O, yung mga hindi na KYC na talagang na-delete yung account nila, babalik sa mining pool yun pagkakalam ko. Okay lang yan. Ito motivation ko sa sarili ko. Ako po mayroon akong 18 na downlines o na recruit or na invite. Sa 18 na yon, 11 lang yung active. Yung active na yon, hindi pa lahat yun na KYC. Yung iba naman na KYC na pero hindi pa naman na migrate. So sila yung mini-mentor ko. Okay. So halimbawa, yung na-invite ninyo, ayaw niya, tandaan nyo po, huwag nyo silang kukulitin. Kasi pag umayaw sila, hayaan nyo. Hayaan nyo na mapagsisihan nila yung pag-ayaw nila. Kasi in-invite ko na ayaw pa rin. Okay. Kalayaan nila yon. Huwag nating gawin parang ipinapalimos natin si Pai. Pera siya. Yung tingin mo sa Pai, hindi kagaya ng tingin niya. Kung ayaw niya, okay lang. Huwag kang masasamaan ng loob. Pero ang suggestion ko, okay lang yun. Ayaw niya. Ako, mayroon akong isang gano'n. Yes. For sure yan. So yun. Opo. So ito yan. Sa pagtatapos ko po, ito po words of encouragement natin. Tuloy nyo po yan. Tuloy po natin yan. Mag-barter tayo. Sumuporta tayo kung saan may barter na nagaganap. Isipin nyo po pera yan. Ang laking pera yan. Kaya ang tanong ko po kanina, ito po yung million question. What's life after OM? Ang buhay ay pagtapos ng OM. Gugulo ang mundo. Ang buhay mayroon ka pagtapos ng OM. So, tuloy nyo pa rin. Wag po tayong manghihinawa. Huwag tayong mapapagod. Hanggang, total, andyan na yan eh. Baka nga hindi natin abutin ng June 28 sa nangyayari ngayon eh. Marami pang iba. Okay, last na suggestion ko po is lahat ng mga digital banks na mayroon tayo, mag-open po kayo. Lahat ng digital bank na mayroon tayo, mag-open po kayo. Bakit? Kasi gagamitin ninyo yan. Gagamitin natin pare-pareho yan. Sipin mo 18 million ngayon ang conversion ng Pi. Yeah. 18 million. Paano mo yun makukuha kung wala kang bangko? Kung mayroon kang isang bangko lang pero 100,000 lang ang kaya niyang i-accommodate, paano mo, kailan mo pa maiipon yung walastik na 18 million na yan? Mag-open po kayo ng digital bank sa lahat. Lahat ng pwede niyong buksan, mag-open kayo. Hayaan nyo lang sila doon.
Okay, mayroon pa. Yun lang suggestion. Sir, specify sir yung mga digital banks natin. Like what ano sir? Digital banks natin, kagaya ng ano? Mga bank. Hmm. Okay, lahat naman tayo may GCash. Lahat naman tayo may Paymaya. O may Maya. Lahat, siguro yung iba sa atin mag-open kayo ng PayPal. Yun. Bit ng PayPal. So yun, 110 million. Peso. Yun pa lang, medyo galit ang kayanin na. Hindi na mag-download ng PayPal. Ang Union Bank, Dali lang. mayroon na rin sila, yung OB Bank na tinatawag. Basta may ano pa ba? Ang Tonic, mayroon na rin. Ang Go time. mayroon na rin. Siguana, mayroon na rin. Ang C-Bank, mayroon na rin. Yung C-Bank ng Shopee. So marami tayong